Kung tayo man po ay may dalang Biblia, buksan po natin ang 1 Coronica 16:23 hanggang 31. Umawit kay Yahweh, buong sanlibutan. Ipahayag araw-araw bigay ng kaligtasan. 24. Ipahayag sa mga bansa ang kanyang kaluwalhatian. Sabihin sa mga tao ang gawa niyang makapangyarihan. 25. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. 26. Ang Diyos ng mga bansa ay ang Diyos-Diyosan lang. Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. 27. Kanya ang kaluwalhatian at karangalan. Lakas at kagalakan na sa kanya ang tahanan. 28. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. 29. Kilalanin ng lahat ng maluwalhati ng pangalan. Bawat isa ay lumapit, siya ay hantungan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. 30. Sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay waitigan niyang ginawa. 31. Kamalangin ay kalangitan. Ang daigdig ay matuwa. Si Yahweh ay naghari, ganito ang ibalita. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Tayo ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Lakasan ba natin? Amen. Amen. Hallelujah. Una yung napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Lord, I pray, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, ibuhin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Maramdaman ang presensya mo, Panginoon. Lord, paunahan mo ang bawat isa, Panginoon. Ang pagkakaroon ka sa buhay ka, Salamat, Panginoon. Lord, sa iyo ang pupuri.
worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship Here I am to worship.
together wonderful. For the last time, without excluding, come on. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kailangan, alam ko, handa na kayong umakawit at palakpak. Awitan natin ang Panginoon na may galak sa ating mga puso. Amen. Pwede ba'y palakpak po yung kamay? Sa mga ito, hallelujah. Every time we see your glory, every nation bow before you. All the things to turn to ashes is the light of you. I still see holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Crazy, Lord, every time I see your glory, innovation, every nation bow before you. All the flesh is good to ashes, if I light of you. I still sing holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Glory, adoration, unto our God, matchless goodness, adoration, this is our God. Heaven is praising God, adoration unto our God, matchless goodness, adoration, this is our God. Heaven is praising, hey, oh, where you are, hey, oh, where you are, yes, hey, oh, where you are, yes, hey, oh, where you are. There is no one like your God. There is no one like your God. There is no one like your God. There is no one like your Glory, adoration unto our God, unto our God. Matchless goodness, adoration, this is our God. Heaven rejoices, glory, adoration unto our God, unto
Hallelujah, amen. Panginoon,
Kaya Panginoon, manitas mo ang papuri, Panginoon. May taas ka sa mga hindi mo, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa mga sinabi po, Panginoon, Lord God. In Jesus' name, we pray. Amen! Ang natin sa sigaw ng ating mula! Amen! Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Tawagin mo si ano? Pastora mo na? Pastora. May konting announcement. Amen. Na-bless po ba tayo lahat? Yan. Siyempre lahat naman po tayo ay may mga pagsubok na nangyari at pasasalamat kay Lord. Siyempre lang, alam na ni Lord lahat yun. So sa oras na ito, wala po tayong ibang hinahangad kundi ang salita ng ating Panginoon. Yan bago po lahat, palakpakan po natin si Lord. Tinatawagan ko po si Pastor Albi para po magbigay ng mensahe. Praise God. Kumusta po kayo lahat? Amen. Ako po ay nagagalak dahil po tayo ay nagpapatuloy na maglingkod kay Lord. Gamat ako po ay absent. Absent siguro na yun, no? Okay, hindi naman kasi po, nandun din ako sa Davao, puro din po gawain ng aking pong naharap. Actually, ngayon lang okay itong boses ko. Pero sabi ko nga kanina, papunta namin dito, sa asawa ko, bukas tong pamaol na to, bukas ko itong mararamdaman. So, everyday from since beginning ng dating ko ng Davao, ang kulang na lang na hindi ko nagawa doon ay magkasal at magbautismo. Dahil nagservisyo ng patay, ng birthday, Thanksgiving Day, blessing sa mga bahay. So, marami talagang gawain doon. And of course, mga leaders, enhancement. And hindi rin ako nagpabakasyon, kundi talagang ministry. Nagpapasalamat ako kay Lord sa inyong pagtsatsaga at pagpapatuloy. Palakpakan natin sa God. Amen. Nagulat ako sa napakalaking gate. Amen. May gate na wala talaga itong lugar na to. Praise God. And I declare that one day, magkakaroon na rin tayo ng place of worship tulad po ng nangyari sa ating kapatid na taga JL. Na-bless din ako sa kanila kanina. Natuwa ako, sabi ko, praise God, dahil maganda na rin yung lokasyon nila. But of course, next in line, ang Ignite family na naman. Palakpakan natin sila. Praise God, hallelujah. So, patuloy lang tayo na maglingkod sa Panginoon sapagkat ang Lord ay hindi po magpabaya sa atin. And of course, kung gaano man ako blessed ni Lord, alam ko, marireceive nyo rin ang blessing na ito. Sapagkat lahat po ng ating hiningin kay Lord, binibigay ni Lord. Kaya naman sabihin mo sa katabi mo, pagpatuloy ka lang. Okay, isang tao, mais ka lang po. Ayan. Umupo kayo doon. Umupo kayo dito, huwag kayo siksikan dyan. Nicole. Dito. Alright. Ayos naman po. Magpatuloy lang tayo kasi ang Panginoon po ay ready na mag-bless sa atin. Praise God, hallelujah. So, salamat sa inyong mga panalangin. Nagpipray po ba kayo sa akin? Praise God. Kahapon, 20 talaga yung kaba ko. Dahil, akala ko na naman, maiiwan na naman ako ng flight. Dahil ang pastoran nyo, papunta na nga ng airport. Kung saan-saan pa talaga kami pumupunta. Kasi, may gusto pa po magpa-pray ng farm niya, yung isa kong pinsan. Layo pala nun sa airport. Basta na lang po, kung ano na lang po talaga yung mabitbit ko, yun na lang yung mabitbit natin. But God is good. Kasi pagdating doon, na-delay yung flight namin. Supposed to be 7, ginawang 8:30. At praise God, yung pinakamalaking aeroplano ng Cebu pa ang nasakyan namin. Hallelujah. So, nagpapasalamat ko kay Lord. May purpose ang lahat. Pero lagi po ako nag-intercede na, Lord, na-delay na kami nung Friday, madidelay pa ako bukas. Baka makasakay ako ng linggo. Gusto ko na pong bumalik sa Cavite. So, nag-send ako ng prayer request sa warriors, sa inyo, sa lahat ng mga kapatiran. At granant naman, Lord, pagdating ko doon, ang laki-laki nakalagay, delay. Praise God. So, okay po. At ang ganda pa ng pwesto namin dahil lalapit kami sa pintuan. Hallelujah.
So nagpapasalamat ako kay Lord na napakabuti niya. Do ang pagod ng katawan ay talaga namang sobra. Pero pag ganitong gawain, nagugulat ako sa ginagawa ni Lord, nabubuhay po yung aking lakas sa tulong at biyaya ni Lord. Amen. So praise God, napakabuti ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Amen. So ngayon po, hindi muna ako magmemensahe kasi nanigurado na talaga ako na baka kasi ang dating, although dumating kami kagabi ay siguro alas 2 na ng madaling araw, natulog ng konti, gising kanina ng umaga. Kaya sabi ko, Lord, ano ba ang preparation? But the Lord, nililid na tayo, sabi ng Lord, sige, ipagkatiwala muna natin sa mga disciples, sa mga servant ni Lord ang pagtatalaga po. At ako naman ay makikinig dahil naniniwala ako kung sino man ang gagamitin dito ni Lord, ginagamit yan ni Lord. Amen. So, napakabuti ng Panginoon. Kaya naman, hallelujah, tayo pong lahat ay magbukas ng puso't isipan. Wala na pong patayo-tayo. At ang pulpit na ito ay pagkaloob po natin sa lingkod ng Panginoon na siyang magbabahagi ng kanyang salita ngayong umaga. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Brother Ray Simon. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Glory to God. Magandang umaga mga kapatid. Amen. Sabi ni Pastora, pinag-pray ba daw natin siya? Glory to God. Ewan ko sa inyo, basta ako nag-pray sa kanya. Amen. Hallelujah. Na-miss namin si Pastora. No? Last time we saw her ay nung nakaburol pa siya pa. Glory to God dahil ayaw man niyang umalis. Ngunit alam mo, ang plano ng Diyos ay plano niya. Hindi pwedeng hadlangan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Glory to God. At sa umaga nito, ako po ay nagpapasalamat. Uwipis yata yung pastor. Biyernes, sinabi mo. Kaya mag-ready ka. Kasi na-cancel yung flight namin sa Bogotá na naman. But sabi nga, hindi pwedeng magsasabi siya, ba't ako? Hindi. Amen? Hallelujah. Magpasalamat ka mga kapatid kung ikaw ay tinapik ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Dahil although maraming mga struggle, kasunod naman po niya na ipagpapala. Tandaan niyo mga kapatid, hindi nagbibigay ang Panginoon ng biyaya kung wala siyang instruction. Amen? Kapag nagbigay ng instruction ng Panginoong Diyos, kasunod niya ang biyaya. Amen? Lahat yan, mababasa niya sa Biblia. Ang pag sinabi ng Panginoon ay sa kanan mo, ilagay. Pag sinabi ng Panginoon na huwag kang lumingon, huwag kang lumingon. Amen? Ngayon yung mga sinabi sa asawa ni Lot, huwag kang lumingon. So, naging asin. Sinabi niya kay Pedro na ilagay mo sa kanan yung lambat, sa kanan, puno yung kanyang mga sasakyan mga kapatid. Amen. That's why, pag sinabi niya sa kanyang mga disipulo, kunin niyo sa bungangan ng isda, ang pambayad, sumunod kayo. Amen. Amen? Dahil totoo lahat ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ang Panginoong Diyos ay hindi sinungaling mga kapatid. Amen? Ang sinungaling ay si Satanas. Amen. Amen? Kapag si Satanas na magsabi meron to, wala yun. Huwag kayo maniwala doon. Pag sinabi ng Satanas, wala yan, meron yan. Amen? Dahil si Satanas, mga kapatid, ay sinungaling. Never nagsasabi ng totoo si Satanas. Amen. Mayroon bang makapagpatunay rito na si Satanas nagsabi ng totoo? Wala. Di ba? Kasi dahil bakit? Anong sabi sa John 10:10? Pumunta siya rito para wasakin ka. Hindi ka para bigyan ng biyaya. Pumunta siya dito para pag nakawang ka. Amen. Hindi kayo para i-save ka niya. No? Pumunta siya dito para patayin ka. Hindi kayo para iligtas ka niya. Yan ang gawain ni Satanas. Amen. Kabaliktaran lahat sa gawain ginagawa ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah? That's why we are very happy. Sa wakas, nakabalik na ating mahal na pastora. Actually, nung sinabi niya sa akin na, Kuya, ikaw muna mag-ano, kasi na-cancel ang flight ko, gusto kong malaman sa kanya kung anong flight niya. Kasi kung napansin niyo mga kapatid, meron si Pastor Perez Indy, meron na naman siyang sinabi mga kapatid na babagsak daw. As in talagang specific, sinabi niya talaga ang flight. Philippine Airlines, PR-140. Babagsak daw yan. So, hindi niya sinabi, although this month, December, hanggang 2026, sabi nga niya, don't be panic. Huwag kayong matakot pagkos manalangin kayo sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, ano kayang flight yun? Kung yung flight ng sinakyan ni Pastora, gawa ng Panginoon, yung kung madelay sila.
Hindi na lang din ako nagtanong, di ba? Para hindi sila, alam mo mga kapatid, kahit although we are Christians, kakabahan tayo. Why? Because we are humans. Tao lang tayo. Amen? Kahit mga propita, kapag nalaman nila na nahanap sila para patayin, nagtatago sila mga kapatid. Nagtatago, hindi sila mayabang. Hindi sila magsabi na may Diyos ako, ito ako, di patayin nyo, ano ngayon? Wala. Hindi. Kung kaya nilang magtago sila. Kung kaya nilang gawa ng paraan ng maligtasan na ng sarili, gagawin nila. Hindi kaya, sinabi ni Lord kaharapin ko lahat yan. No. Hindi. Actually ngayon ng Africa, Nigeria, gano'n ang nangyayari. Parang sakal ako. Sabi kasi ni Joe, ilagay ko rin, parang hindi ako komportable. Di ba mga kapatid? So kung ano ang plano ng Diyos sa atin, magpasalamat tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Although minsan nakakapagtanong tayo, but tandaan niyo mga kapatid, ang plano ng Diyos ay hindi natin plano. Amen? Hallelujah. Kaya masaya kami, kahit na naiinggit, dahil sa panayang post nila, no? So tagaganda ng mga places, no? Nakalang napuntahan. Amen? Hallelujah. Lalo na yung nag-iyaw-iyaw na naman sila sa tabing dagat. Sarap, no? Habang naliligo sila. Amen. At hindi lang basta ihaw. Sa atin, pag nag-ihaw tayo, galunggong, tamban, doon, lapo-lapo. Lapo-lapo. Ang iniihaw nila, grabe talaga naman. Kaya, napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Glory to God. To God be the glory. Kaya sa umagang ito mga kapatid, hallelujah. Kung bago tayo magsimula, tayo po muna ay pumikit. At tayo ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Lord, ang mga naming dakila, Panginoon. Narito muli, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon Lord God. Ang mga anak mo, Panginoon Lord God, na pinili at unahin ka, Panginoon Lord God. Dahil ikaw, ang may sabi, Panginoon Lord God, na seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto Him, Lord God. Alam ko, Panginoon Lord God, dahil ikaw ang inuna ng mga anak mo ito, ang kasunod nito, Panginoon Lord God, ay yung biyaya at pagpapala para sa amin, Panginoon Lord God. Salamat, Ama. Buksan mo ang aming isipan, ang aming mga puso, Panginoon Lord God. Hayaan mo, Panginoon Lord God, na yung banal na Espiritu Santo, ang siyang manahan sa amin, Panginoon Lord God. Ituro, Panginoon Lord God, hallelujah, ang mga salitang ito, Panginoon, ay tumimo, di lamang, Panginoon, manatili sa kanilang buhay, sa aming mga buhay, bagkus, Panginoon, ito'y mamunga, Panginoon Lord God, at makita ng mga tao na aming mga kasalamuha sa araw-araw, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na rito, alisin mo ang anumang gawa ng mga kaaway na magiging istorbo sa kanila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Works of the enemy, hallelujah. We bind it right now in Jesus' name, hallelujah. Wala kang karapatan, pumasok sa bahay ng Diyos. Ito, hallelujah. Glory to God. In Jesus' mighty name, we pray, Lord God, hallelujah. By your powerful name, in Jesus' name, amen. Hallelujah, glory. Ang ating talakayin ngayon, mga kapatid, nag-back up lang natin kunti na pause na. Amen, hallelujah. Kung mayroon po tayong mga aklat, buksan po natin ating Biblia sa libro ng Mateo. Amen. Kilala niyo si Mateo? Si Mateo, dati nung high school ako, classmate ko yan. Ay, hindi yun mga kapatid. Amen, hallelujah. Kung kilala niyo si Mateo, abay, ilang taon na kayo? Amen, hallelujah. Amen, glory to God. Mateo chapter 2. Simulan natin sa verse 1. Amen, hallelujah. At ang pamagat mga kapatid ay ang pagdalaw kay Jesus. Amen? Amen. Kailan ba uli kayong dumalaw sa inyong mahal sa buhay? Amen, hallelujah, glory to God. Siguro, tagal na, no? Kami, dumalaw kami kay Apak last week lang. Nung galing kami ni nanay sa SSS, dinaanan namin si Apak papunta roon. Pagbalik namin, dinalaw namin. Ang galing ni Apak. Alam mo yung cemetery na pinaglibingan niya, daanan namin dyan sa unahan. Sa may himlayan. Amen. Ayaw niya rin talaga. Though, sa langit na siya, pero gusto niya maalala natin siya. Amen. Hallelujah, glory to God. Kaya isang beses, nataranta kami kaya nawala daw yung mama niya. No. Nandito sila kay Jesus. Nandun pala kay Apak. Sabi ko, Joe, pasanog naman, magpaalam ka. Kasi natataranta kami eh. Napabalik naman, napabalik na. Pero ibig sabihin, hindi namin alam kung mamaya, umuwi ka na ng Surigao. Diba? Nandito si JC, tapos ikaw naman ang umuwi ng Surigao. Kaya, gano'n. So, kayo mga kapatid, kailan nyo dinalaw ang inyong mga mahal sa buhay? Amen? Dadalawin nyo lang ba sila kapag may kailangan ka? Amen. Diba? Yun naman ngayon eh. Kapag tumawag ka sa messenger,
ng kamag-anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, alam na kaagad ang pumapasok sa ulo niyan. Ang tagal na nitong tumawag, ngayon lang may kailangan to. Ibig sabihin, kapag na-reach out mo, ang isang kakilala mo, kamag-anak mo, ay tatakagad sa isip nila, may kailangan to. Amen? Hallelujah. Kapag pinuntahan mo siya, na hindi mo naman laging ginagawa, matik yun. Tatak sa isip nila, mangungutang to. Amen? Kaya malayo pa lang, nakita ka na nila, lalo na ngayon, high-tech, ang CCTV, umaabot na ng 10 meters o 20 meters, kilala ka na, sarado ng pinto ng bahay. Wala sila dun. Amen? Ang sabi ng Bombay, wala tao, pero dami chinilas labas. Di ba? Kapag naniningil lang mga Bombay, walang tao. Sarado ang bahay. Pero ang chinilas, ang dami, nasa labas. Amen? Kaya hindi talaga naniniwala ang Bombay. Amen? Kaya, ito ang pagdalaw kay Jesus, mga kapatid. Ito yung mga tatlong mago or pantas. Hindi ko maintindihan bakit so mga dati nating pananampalataya, tinawag sila ng 3 kings. 3 hari. Napakalinaw naman mga kapatid sa Biblia. Wala namang sinabing hari doon. Kahit anong Biblia, ewan ko sa Biblia nila. Hindi ko pa kasi ako nakabasa ng Biblia ng Katoliko dahil wala naman di ba? Nung tayo ako isisimba ako sa Katoliko, wala ang Biblia binibigay. So hindi ko nababasa. Tayo naman, masunurin tayo kung ano ang sinabi ng leader natin, lalo pa, susunod tayo. Di ba? So yun ang nakatatak sa isipan natin noon. No? Na itong mga tao na ito ay sila at 3 hari. Ngunit kung basahin mo talaga sa Biblia, mga kapatid, ito, babasahin na natin, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas, napakalinaw, pantas. In other terms, they are wise men, matatalino. No? In other terms, mga mago sila. Mga mago people. No? At mula pa sa isilangan na dumating sa Jerusalem. So itong mga pantas na ito, I think they are not Jews. Hindi ito mga Hudyo. Bakit? Dahil nagmula sila sa silangan. No? Hindi sila mga Hudyo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang unang nag-recognize o ang unang nakakaalam na pinanganak ang ating Panginoong Diyos maliban, ang ating Panginoong Isus maliban sa kanyang magulang na si Maria at si Jose at ang mga anghel at ang Diyos sama, itong tatlong. Di ba? Dahil pinakita sa kanila ng Diyos ang isang bituin. Palatandaan na pinanganak na si Jesus. Paano nila nalaman yun, mga kapatid? Samantalang tayong mga Gentile, hindi naman tayo kasama sa plano ng Diyos para iligtas niya. Diba? Sabi nga, may mga mga sampid lang tayo. Diba? Masarap pakinggan yung ampon, pero hindi tayo ampon. Sampid. Ang sakit pakinggan, diba? Sampid lang tayo, diba? Ang sakit. Parang ganun. Okay tayong ampon Kasi ang English nun, adapted. Ang ganda pakinggan. Yung sampid. Hindi ko alam ng English ng sampid. Amen? Hallelujah, glory. Kaya, nagtanong, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya isambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong hapari at mga tagapagturo ng kautusan at sila ay tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo nagmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabati dito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Verse 10, ganoon na lamang ang kanilang kagalakan. Nang makita ang bituin, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insinso at mera.
nang papawi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. Mababasa natin dito mga kapatid, na yung tatlong pantas na yun, no? The three wise men, ay hinanap nila kung saan pinanganak si Jesus. Amen? Ibig sabihin, kahit alam nila, maybe, na hindi sila kasama sa kaligtasan, no? Nadala ni Yesu Cristo, dahil ang priority naman is mga Israelites, no? Alam naman natin yan, kahit na masakit, pero yun ang katotohanan mga kapatid. Ay tayo na nga ay sampid, malalaki pa ang ulo natin. Di ba? Parang, di ba yung mga ampon, minsan yan yung mga ano eh. Yan yung mga matitigas ang ulo eh. Di ba? Kaya, sila man din, ay hinanap nila. No? Ang kaharian ng Diyos o ang pinanganakan ng Panginoong Diyos. Ikaw ba mga kapatid? Kapag ba, hindi lamang sa araw ng linggo, hinahanap mo ba ang kaharian ng Diyos? Amen? Tingnan mo tong tatlong ito, magmula pa sa silangan, napakalayo nila. Hindi sila nag-atubiling maghanap o hanapin si Yesu Cristo. Ikaw, bagay ang sinasabi palagi ni Pastora, nasa tabi mo na nga lang simba, ayaw mo pa magsimba. Amen? Hallelujah. Ayaw mo pa magsimba. May yung mga kapatid, kapag napunta kayo sa ibang lugar, hindi naman talaga tayo lagi dito sa LRTA. Lalo na itong mga kabataan ngayon, kapag ito ay mag-prosper, no? Mag-succeed. Success sa kanilang mga pag-aaral, si Nicole, maging flight stewardess, malabang. Doon na yan sa ibang bansa titira. O kaya sa mga malalaking villages, no? Mga Ayalalapang, mga ganyan, BGC, o may mga Forbes, yung mga nasa yung mga tinitirhan ng mga flood control ngayon, ng mga ano, doon yan. Doon yan titira, siguro kasi, siyempre, high profile na yan, no? Yung mga nagtatapos ng pag-aaral, lilipat yan sila. Diba? Lipat yan. Bakit? Maliit itong lugar ng LRTA. Siyempre mayaman sila. Pag nagpatayo sila ng malalaking bahay, hindi sapat dito. Diba? Kulang yung lote. Kaya maghahanap yan sila ng malalaking bahay. No? Pero kung hindi ka nag-aral, at yung trabaho mo, magtiis ka dito sa LRTA. Diba? Hindi naman lahat. Kasi mayroon din naman construction worker na lumipat sa iba. Nagawang caretaker, kaya malalaki yung bahay nila. Caretaker nga lang. Ganun na rin yun. Amen. Hallelujah. Maghanap kayo ng simbahan mga kapatid ha. At ang hanapin nyo, wag Ignite. Kasi ang Ignite, dito lang yan sa G3 FBR at sa mga piling lugar. Mayroon kasing mga Christian ngayon na kapag walang Ignite, hindi na sila nagsisimba dahil walang Ignite. Mali. As long as mga kapatid na ang itinuturo ng isang iglesia na yan ay patungkol sa Panginoong Diyos at hindi naman lumilihis sa katuruan, matungkol sa Biblia, then that's it. Pumasok kayo. Amen. Amen? Dahil hindi naman ang kaligtasan ay pagpapamembro ng isang iglesia. Amen? Kung hindi ang relasyon mo sa Panginoon. Amen. O kung sabihin mo naman, yun naman pala, di pwede na kami hindi maghanap ng simbahan, hindi na kami magsimba sa bahay na lang. Mali rin yun. Amen, mga kapatid? Dahil kahit na si Yesu Cristo, araw-araw nasa templo siya. Amen. Nangangaral ng salita niya. Nangangaral ng salita ng Diyos si Kristo. Saan nangaral? Sa templo. Oh. Eh, sasabihin mo ngayon na hindi na kailangan pumunta sa simbahan dahil sapat na ang bahay. Hindi. Mali mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang sabi ni Pablo, pumunta kayo sa mga kapatiran. Magtipon-tipon. Sumamba. Amen. Hallelujah. Kaya kayo, huwag yung hanapin ang Ignite. Pag halimbawa, nandun na kayo sa Cagayan, Butuan, o saan mang lugar, walang Ignite doon. Eh di kung gusto nyo, mag-ano kayo? Mag-pioneering kayo doon, tawagin nyo si Pastora Ruby, walang problema yan. Amen, hallelujah. Gastos nyo nga lang lahat, mayaman na kayo. Amen, glory to God. Yan. Kasi, di ba nakakaano sila na hinanap pa nila si Kristo? Anong pakay nila? Hindi para makichismis. Ang pakay nila doon para sambahin. Ano sinabi niya? Nagpatira pa ang tatlong pantas nung makita nila ang batang Hesus Kristo. Amen. So, sinamba nila. Amen? Sa ngayong panahon natin, ganun din dapat ang unahin natin, mga kapatid. Kaya ang sinabi, sige first, the kingdom of God. Kagaya ng ginagawa nyo ngayon, tama yan. Unahin natin ang Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. 6 na araw, mga kapatid, na binigay sa atin ng Panginoon.
Lunes hanggang Sabado. Amen? Nagtatrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Kung ano man ang ginagawa ninyo. Pasalamat na nga kung nag-pray kayo ng 1 oras o 1 minuto, 2 minuto, 5 minuto sa Panginoon. Amen? Isang araw lang ang hiningi ng Diyos. Linggo. At mind nyo, sa linggo mga kapatid, hindi buong araw yon. Nagsimula tayo ng alas 11, matatapos tayo ng 1:00. Buong araw ba yun? Di ba hindi? 2 oras lang. Hindi pa maibigay ng tao sa ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga sabi ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Yes! Mahiya tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Bakit? Eh, saan ka ba kumukuha ng meron ka ngayon? Di ba sa Kanya? Wala ka lang bang pagmamayari? Meron ka bang pagmamayari? Wala. Kaya, bakit ganyan kakapal ang mukha mo na hindi mo inuuna ang Diyos? Amen? 2 hours lang. Ang ibang churches, yung dati nating mga pinagsisimbahan, 1 oras lang sila. Hindi pa makatagal ng 1 oras. Amen? Hallelujah, glory to God. Kaya mga kapatid, let us seek first the kingdom of God. Amen? Hallelujah. Yan ang pinakauna nating gagawin. At sa tuwing, ganito mga kapatid, ngayong, because today is, this month is December, no? Marami ang naghihintay doon ng mga regalo. Di ba? Sino ang hindi naghintay ng regalo dito? Siyempre Pasko eh. Alam natin na mayroon talaga matatanggap na regalo. Although alam natin na hindi naman tayo marunong magbigay. Alam, nakayuko sila. Ayun lang naman ang gusto ng tao, di ba? Mismo, ako mismo. Nagsasalita ako hindi para sa inyo lang, kundi para rin sa aking sarili. Dahil ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Amen? Ako man din mga kapatid, naghihintay din na may magbibigay sa aking regalo. Pero sa totoo, wala rin akong balak na magbigay. Ay, kayo man lang ang batas natin. Di ba? Kabig lang ng kabig. Yun man ang gusto natin. Amen? Oh, may naginig ka. Di ba? Wala tayong magbalak na yan. Pero ano sabi ng Biblia? Mas maganda yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Ano bang binigay sa inyo ngayon? Mayroon na bang nagbigay sa inyo? Wala pa? Wala pang 13 month? Wala pa? Wala pang bonuses? Wala pa? Wow. Pero mga kapatid, matagal na kayong may binigay sa inyo. Matagal nang ang Diyos Ama nagbigay sa inyo ng regalo. Noong ipinanganak si Jesucristo sa lupa, that is the gift for humankind. Amen? Hallelujah! Si Kristo, noong sinilang, mga kapatid, ay isang regalo sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya wala na kayong dapat panghintayin na regalo. Bakit? Ang pinakamahalagang regalo ay binigay na sa inyo, which is your salvation, mga kapatid. Hallelujah! Ang kaligtasan natin. Amen? Din tayo. Ano ang binibigay natin sa ating Panginoong Diyos? Samaan ng loob. Amen? Hallelujah, glory. Ngayong December, inaantay natin yan. Magtatampo pa tayo. Pag yung mga anak natin, may sweldo naman, pero hindi ka binibigyan. Diba? Magtatampo pa tayo, na binigyan ka na nga, gusto mo, lahatin mo. Hindi. Kung anong binigay sa'yo, tanggapin mo. Lalo-lalo na, next Sunday, may nag-worry na. Ano kaya yung pang-exchange gift natin? 200 pa naman yun. Ha? 200? Nahuhuri kayo, parang nababalisa kayo sa halagang 200. Samantala, nung wala pa kayo kay Kristo, isang case ng Redors, magkano? Kayang-kaya yung bilhin. Yung emperador, yung mga jimbulat na yan, magkano halaga niyan? Grabe kayo, tapos halagang 200, nag-iisip pa kayo? Ganyan ba kaliit ang pananampalataya nyo sa Panginoong Diyos? Sinasabi ko sa inyo, pumunta si Satanas dito para hindi kayo bigyan ng kaalaman, kundi bulagin kayo. Tapos inom kayo ng gin bulag. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Amen? 200 lang yan mga kapatid. Kung walang ibigay ang Panginoon sa iyo, abay huwag kang makalala dahil hindi naman ikaw mapapahiya, kundi ang Diyos mo. Amen? Dahil sabi ni Lord, maniwala ka, manampalataya ka sa akin, ako bahala sa iyo. Amen? Ngayon, Lord, kung di mo ako bibigyan, hindi. Pupunta ako sa Ignite Church na walang ambag. Iwan ko lang kung di ka mahiya. Pero gawin mo mga kapatid, di ba bibigyan ka ni Lord? Amen?
Hallelujah. Sa sunod linggo na yun, Pastora, no? Okay. Alam nyo na yun, may advance info na. Sunod linggo na yun, ha? 200. Nakita nyo yung nanay na nagwala sa Facebook? Diba? Iwan ko kung iyayo, pero parang legit ata yun. Hindi, nagalit siya kay halagang ano daw, ang ganda daw ng regalo ng anak niya. Tapos, ang binigay sa anak niya, yung pinakamura pa daw. Nagwala yung nanay. No? Huwag yung gawin sa Ignite yun, ha? Mga gawin yun sa Amen. Ay nga pala, no, mamaya i-discuss natin yun. Kasi walang sinabi si Pastora na ano eh. Sabi ko kasi kay Mrs. kay Diyo, paano yun kung ang regalo ko eh, tapos babae makatanggap? Eh di, kawawa na naman yung tuwalya nito. Sa tuwalya na naman tayo mapunta nito kasi, diba, eh kung babae, kung lalaki ang makatanggap, tapos yung regalo mo pang lalaki o pang babae, unfair naman yun. Diba? Kaya nga, so, tad na naman yung tuwalya nito. Kasi yun ang parang unisex. So, yun mga kapatid. At ang talagang talakayin natin ngayon sa umagang ito mga kapatid, kung hindi yung dinala ng 3 pantas, 3 regalo na dinala ng 3 pantas sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kahit na sa malayo sila mga kapatid, naisip pa rin nila yun, no, na magbigay sa Panginoon. What effort? No? Anong effort ng kanilang ginawa? Talagang hindi nila, although alam nila yun na ang ipapanganak ay isang Mesiya. Alam nila. Kasi hindi naman sila pupunta kung hindi nila alam na yun ay tagapagligtas. So, nagpunta pa rin sila. Alam naman nila na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay walang hinihiling. Bakit? Nasa Kanya na lahat. So, bakit nagbigay pa rin sila? No? Ayun ang pag-aaralan na natin ngayon sa umagang ito mga kapatid na. Ikaw ba, sa katayuan mo ngayon, bilang isang Kristiyano, ano ba ang pinakamamahal na nasa katawan mo ngayon? Amen? Hallelujah. Mayroon bang pinakamamahal na mayroon ka bang dala ngayon o suot na pinakamamahal? Siguro, yung rilo mo. Sabihin mo, mahal tong rilo ko eh. Diba? Yung hikaw mo. Siguro mahal yan. Damit mo. Diba? Sapatos. Diba? Kasi may mga iba kasi na hindi nagsisimba pagka hindi bago ang mga suot. Diba? Yun lang naman ang pangyabang nila eh. Para titingnan sila ng mga tao pag parating pa lang. Ganda ng damit niya. No? Diba? No. Utang sa Bombay yan. Hindi niya alam, pinagchichismisan din pala siya. Ikaw mga kapatid, ano ba ang pinakamahal na dala mo ngayon? Amen? Ang 3 pantas na ito mga kapatid, hallelujah, glory, nagdala sila ng ginto. Amen? Ang ginto ngayon mga kapatid ay napakamahal. Amen? Siguro kapag nagbigay ka, nagregalo ka sa simbahan ng ginto, maraming magsasabi sa iyo, ang sayang naman, binigay mo yun, ang mahal mo. Diba? Eh mga tao na manghihinayang kagad kung bakit binigay nila, no? Yung ginto. Amen? Amen. Kasi bakit? Mga kuripot kayo. Mga kuripot tayo. Amen? Amen. Ano sinabi ng Diyos? 10%. Oh, yung 3 pantas, may dalang isang ginto, dapat 10% lang niya yun. Humingi siya ng kutsilyo kay Jose. O kung sino yung mga nandun na ano kasi buong ganito eh, kailangan ano. Hindi. Ang ginawa niya mga kapatid, buong ginto na dala niya, binigay niya sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Binigay niya, ikaw. Ano ang pwede mong ibigay sa Panginoon sa umagang ito? Amen? Amen. Ang relo mo, hindi naman kailangan ni Lord ng relo. Amen. Di ba? Siya nga ang gumawa ng araw eh. Para magkaroon ng oras. Amen. Buwan. Para magkaroon ng oras. Amen? Hallelujah. Ang tanging dala-dala mo ngayon mga kapatid na pinakamahalaga ay ang buhay mo. Amen. Gold represents our life. Amen. Amen? Ang ginto mga kapatid ay nagrepresenta ng buhay mo. Amen. Dahil walang pinakamahalaga sa isang tao kundi ang kanyang buhay. Amen. Mayroon ba? Mayroon pa bang mahalaga kaysa sa buhay mo? Pag mayroon bang isang mayaman ngayon sabi, bayaran kita ng 5 milyon, papatayin kita, papayag ka? 100 milyon, 1 bilyon, 1 trilyon, papatayin kita. Papayag ka? Hindi. Kahit gaano pa kalaki ang pera na yan, hindi ka papayag na mamamatay ka lang. Amen? Hindi. Dahil yan,
ang number one na pinakamahalaga. Bakit mahalaga mga kapatid? Tandaan po ninyo, lahat ng bagay dito sa mundo, nakikita natin, ibon, isda, hayop, o kahit na yung nasa ilalim ng lupa, mga laman yan mga kapatid, yung mga hindi natin nakikita na mga insekto, parasites, lahat yan mga kapatid ay gawa ng Diyos. Buwan, araw, langit, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Lahat yan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Magkaroon ng araw, magkaroon ng tubig, magkaroon ng isda, mga lumilipat sa impapawid. Lahat yan, ginawa niya sa pamamagitan ng salita. Pero ikaw nga mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ay napakahalaga na yung salita. Di ba? Kapag mayroon kang instruction sa bahay, kung ikaw isang magulang sa iyong anak, ito ang gawin mo, at hindi sinunod, di ba nagagalit ka? Amen. Kasi instruction mo yun, salita mo yun eh. Kung nagutos ka sa katrabaho mo, ikaw ang head, at hindi sinunod, di ba nagagalit ka? Amen. Karoon din ang Diyos. Amen? Amen. Nagagalit din siya. Kapag mayroon siyang salita na hindi natin sinusunod. Amen? Hallelujah. Pero ikaw, higit ka sa salita na ginawa ng Diyos. Amen. Hindi mo ba alam kung paano kanya ginawa? Pumurma siya. Ipinurma kanya mga kapatid. Although we are in dust, galing tayo sa likabok, pinurma niya tayo mga kapatid. Amen. Amen? At hindi lang basta-basta purma mga kapatid. Ang buhay mo ay hininga ng Diyos. Amen? Paano magkaroon ng hininga? Tayo. Hiningan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Amen? Kaya ka nagkaroon ng buhay. Amen. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo na. Amen. Amen. Sa makatuwid, ang Diyos ay nasa iyo na. Kahit kailan hindi na mawawala sa iyo. Why? Because the Spirit of God is in you. Amen? Kaya nga minsan, kapag gumagawa ka ng mali, di ba may maririnig ka, huwag masama yan. Amen. That's your spirit. Because our body construct of three. No? Tatlong, mayroon din tayo, kung mayroong tatlong persona, tayo meron din. Body, spirit, and soul. Huwag po kayo malilito dun ha. Hindi si body and soul na yung napapanood nyo sa RPN 9. Channel 9 dati, body and soul. Hindi yun. Iba yun. We have body, spirit, and soul. Amen. Our body mga kapatid ay gawa sa alabok. Amen? Kaya nga kapag tayo namatay, babalik tayo sa alabok. Amen. Nakalagay yan sa Biblia, sa Genesis. Amen. Amen? Amen. Ang ating espiritu kapag namatay tayo, babalik din. Saan babalik? Sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi doon siya galing. Amen? Doon galing ang ating espiritu. Kaya kapag ka gumawa ka ng mali, mayroong espiritu magsasabi sa iyo, mali yan. Mayroon ka naman maririnig sa kaliwa. Hindi, masarap yan. Yan yung demonyo. Yan yung kaluluwa mo. Amen. Amen? Dahil ang ating kaluluwa mga kapatid ay isang makasalanan. Amen? Amen. Kaya nga yan ang nililigtas ng ating Panginoong Diyos. Kasi yan po ang pupunta sa impyerno. Amen. Amen? Glory to God. Kaya gustong agawin ka ng kaaway. So huwag po kayong malilito. Amen? At ang tao ay may, kung ang Diyos ay may Diyos Ama, Anak at Espiritu. Ganon din po tayo. We have body, spirit, and soul. Amen? Ang susunugin lamang sa impyerno ay ang ating kaluluwa, hindi ang katawan. Amen? Huwag po kayong malito mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ang hininga mo o ang ating espiritu ay galing sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya ganyan ka ka-special. Napaka-special mo sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Special ka. Minsan sasabihin mo, hindi ako special. No. You are a special child in the sight of God. Napakahalaga mo sa Panginoong Diyos. Amen? Hindi special child na abnoy. Iba naman yun. Iba yun. Kapag gumawa ka ng hindi kinalulugdan ng Diyos, yan. Abnoy ka. Amen. Amen? Hallelujah. You must be always special in the sight of our Lord. Amen? Hallelujah. Kaya gusto niya mga kapatid, ang buhay mo, ibigay mo sa Kanya. Amen. Yun lang ang hiningi ni Lord. Your life. Amen? That is gold. Represent your life mga kapatid. Dahil yan ang pinakamahalaga sa iyo ngayon.
Amen? Hallelujah. Huwag ka na magkatubili. Wala kang pagpipilian. Bakit? Hindi naman talaga sa iyo yung buhay mo. Sabi mo, hindi, ayaw ko nga. Hindi ko magawa yung mga gusto ko eh. Pagka binigay ko. Kala mo lang yun. Kasi nga, nililinlang ka ng kaaway. Mga kapatid, masarap maging Kristiyano. Hindi mo, may kanta tayo, ang buhay ng Kristiyano ay masaya ang tunay. Yes. Masaya ang buhay ng Kristiyano. Wala tayong mga bisyo. Di ba? Malalayo tayo sa mga aksidente. Eh kung tayo ang mga Kristiyano, walang mga bisyo na mamatay, ano pa kaya yung may mga bisyo? Sige nga, i-balance mo. Tayo, hindi tayo umiinom, naninigarilyo, nag-a-addict, nag-ano pa man. Pero namamatay tayo. Bakit? Kasi tao tayo. Eh, yung mga may bisyo, sila pang mag-ano ngayon na hindi sila mamamatay. Hindi pwede yun. Tapos kapag may sakit, gusto, instant, daling agad, go. Pag may bisyong sarap, pag magkasakit, punta agad simbahan, nakakala mo, hospital yung simbahan, hindi. Masaklap pa kapag nag-pray kay Lord, gusto, galing agad. Talaga? Ilang taon ka nagbisyo? 10 years? O magantay ka sa 10 taon, pagagalingin ka ni Lord. Kung tuloy-tuloy kang magbago. Pero kung hindi, panibago ulit. Hindi po uto-uto ang ating Diyos, mga kapatid. Amen. Never. Ang ating Diyos ay maawain. Yes, of course. Maawain natin ng Panginoon. Mahal niya tayo, pero hindi siya uto-uto. Lalapit ka lang dahil may kailangan ka. Maaaring kapatid mo, mahal mo sa buhay, mauto mo. Dahil best actor ka, best actress ka, magaling kang umarte. Ngunit sa harap ng Diyos, wala ka, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Mas better na lumapit ka sa Panginoong Diyos ng taos sa puso mo. Pakikinggan ka niya. Amen. Ang pangalawa, mga kapatid, insenso. Alam niyo po ba ang insenso, mga kapatid? Hallelujah. Ang insenso, ayan yung dinadala ng mga sakristan. Di ba? Lahat naman tayo galing din sa Katoliko. Di ba yung mga sakristan, nag-ano yun sila, nag-usok-usok. Di ba? Ang usok yan, mabango yan. No? Kung naamoy nyo yung insenso, mabango yan. Kaya nga minsan yung dun nilang ang panakot daw nila sa mga aswang. Bakit matatakot ang aswang dun ang bango-bango nga nun. Diba? Yung insenso. Yun yung mga kapatid yung insenso. Now, what is incense? Ano ang insenso sa buhay mo na dala-dala mo ngayon? Bakit gusto ng Diyos na ihandog mo yun sa Kanya? Amen? Bakit yung tatlong pantas, tatlong matatalinong tao na yun, ay nagbigay ng insenso? Ano ba ang kahulugan ng insenso para sa kanila? Amen? Gusto ba nilang gawing sakristan si Jesus? Paglaki, kaya nagbigay sila ng insenso? Hindi. Ang insenso, mga kapatid, ay represents your worship to the Lord. Amen? Hallelujah. Dahil napakahalimuyak niyan, mabango. Amen? Hallelujah. Kaya nga, naghandog si Abel, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Noong panahon kasi, kapag ka naghandog ka, kapag diretso ang usok, ibig sabihin, tinanggap yan ng ating Panginoon. Panginoong Diyos, Ama. Pero kung sali-saliwa yung gaya ng usok ng barbecue ni Jocelyn, kung saan-saan pumupunta, no? Hindi yan tinanggap ng Diyos, hindi yan kinalulugdan. Kaya si Abel, noong nagbigay ng handog diretso, alam niyang tinanggap ng Diyos. Kaya nainggit si Cain. No? Nainggit si Cain. Kasi yung kay Cain, kung saan-saan nakarating yung usok niya. Kaya siya nagalit, pinatay niya si Abel. Amen? Yun kasi ang hinahanap ng Diyos sa atin. Yung worship natin sa Panginoon. Amen. Hindi mo ba alam bakit ka nilikha ng Diyos? Hindi dahil sa gwapo ka, mahiyak naman. Amen? Hindi. Hindi dahil sa, ayan na naman tayo, wag ko nang banggitin. Hindi dahil sa pango ka, kaya nilikha ka ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi dahil sa ikaw ay matangkad, no. Hindi. Nilikha ka ng Diyos dahil gusto niyang purihin mo siya. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Dahil wala namang hayop na nagpupuri sa Panginoon Nakita niyo ba yung ipis na nagkumakanta ng praise? Hindi. Diba?
Nakita nyo ba yung mga surot? Kumakanta? Hindi, kagatid ka pa yan. Ubusin ang dugo mo. Di ba? Only as human being, no? Ang gusto ng Diyos na purihin siya. Amen? Yun lang ang kailangan niya sa iyo, mga kapatid. Amen. Purihin mo siya. Amen. Yun ang represent incense. Amen. Dahil ang iyong pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoon ay napakabango sa Kanya. Amen. And yet, pinagkakait mo pa. Worship na nga lang. Kanina, di ba ang ganda ng worship natin? Praise and worship natin. Amen? Yun ang hinahanap ng Diyos. Huwag kayong matakot, mga kapatid, na kapag nakakita kayo ng ganyan, nagsasayawan, nagtatalunan, nagsisigawan, tapos tumayo ang balahibo nyo, ala, may demonyo. Hindi yan totoo. That's the work of the Holy Spirit. Amen. Amen? Kapag naramdaman ninyo yan, mga kapatid, na parang tumatay ang balahibo habang umaawit ka, then the Holy Spirit of God is in you. Amen. Amen? Amen. Hallelujah, glory. Iba naman yung naglalakad ka sa dilim at tumatayo, yung balahibo mo. Iba yun. That's why you must be sensitive. Kung ikaw ay isang Kristiyano, sensitibo ka dapat kung anong espiritu ang mga nandyan. Amen. Amen? Hallelujah, glory. Glory to God. And your worship to God is very important. Amen? Hindi, yun lang kasi ang hanap ni Lord. Hindi kasi pwedeng, ang Diyos, mga kapatid, hindi kasi pwedeng sambahin niya sarili niya. Amen? Hindi pwede. Hindi kasi pwede sabihin niya, oh, sambahin ko, ako naman ang may likha ng lahat, oh, pinupuri kita, ako, pinupuri ko sarili ko. No! Hindi ganyan ang ating Panginoon. Amen? Amen. Hindi. Nilikha niya tayo para tayo ang sasamba sa Kanya. Amen? Hallelujah, glory to God. Ang anghel, nilikha din niya para sambahin niya, pero anong ginawa nila? Diba? Si Lucifer, leader yan. Napakaganda ng boses niya. No? Bright and shining armor. Yan ang leader sa taas, sa langit dati. Pero dahil nga sa napakagandang boses na binigay sa kanya ng Panginoon, nakalimutan niya na ang Diyos ang lumikha sa kanya. Amen. Gusto niyang kalabanin ng Panginoon. Gusto rin niyang maging kapantay ang Diyos. O higitan pa. Kaya niya sinipa. Kaya ang Panginoon hindi na nag-after sa mga angels. Di ba? Sa atin na, tao. Tayong tao na kanyang nilikha na mas higit na importante sa mga anghel. Kasi ang mga anghel, di naman yan niligtas. Kundi tayo, mga tao na kanyang niligtas. Amen? So we are most important in the sight of our Lord God. Amen? That's why, huwag kang patumpik-tumpik. Purihin mo ang Diyos. Magpuri ka. Amen. Kung nahiya ka sa ngayon din, pwede mo naman puri, ikaw lang mag-isa. Amen. Amen? Hallelujah. Ikaw lang mag-isa, mga kapatid. Amen. Naalala ko nga sinabi ni Pastora, ang pinaka-the best daw niyan mag-pray sa CR kasi makulit na yung anak niya eh. Amen. Naman si Lord nagsasabi na, ba yan? Grabe ka naman, purihin mo ko sa CR talaga. No! Hindi. Walang pinipili ang Diyos. Amen. Amen. Tandaan mo, wala kang may tatago sa Panginoon. Hubad kang pinanganak. Kaya nakikita niya na kung ano mang tinatago mo. Amen. Wala kang dapat ipagmalaki at itatago sa Diyos. Then come on, worship Him. Kahit saan ka. May ibang anak sa atin. Sus ko po, naka-Jollibee ka lang eh. Ayaw mo nang mag-pray. Nahihiya ka na. Nahihiya ka sa nagbigay ng Jollibee mo. Di ba? Hindi lang sa Jollibee. Normal naman yun, mahiya ka. Bakit? Sa bahay mo nga, hindi ka mag-pray. Eh, kayo lang ng anak mo. Hindi mo magawang mag-pray sa kainan. Basta hab-hab ka na lang. Amen. Amen? Nagre-reklamo ka pa. Amen? You must practice, mga kapatid. Prayer. Amen. Amen? Alam niyo ba, ang prayer, ang ibig sabihin ng prayer, is talking to God. Kapag nanalangin ka, pakikipag-usap mo sa Panginoon niya. Amen. Kaya ano ba ang pwede mong gawin para makausap si Lord? I-text mo? I-chat mo? Hindi. Prayer is talking to God. Amen. Ano man ang gusto mong sabihin, that is prayer dahil nakikipag-usap ka sa Diyos. Amen. Amen? Amen? Galit na sila. Hallelujah. Pangatlo, mga kapatid, ang mera. Ang mera ay isang uri ng halaman. At ang mera ay ito ay hindi kagaya ng ubas, ng mansanas, ng guyabano, ng prutas na masarap.
Hindi. Ang mira ay mapait. Ngayon. Oo, yeah. Ginagawang oil. Ngayon, kung mapait ang mira, ano naman ang dala-dala mo ngayon na mapait sa buhay mo? Amen? Hallelujah. Dahil gusto ng Diyos na ibigay mo yun sa Kanya lahat. Amen. Amen? Ano bang mapait sa'yo? Ang mapait, mga kapatid, sa buhay natin ay ang ating mga suliranin. Ang ating mga problema. Amen? Yun ang mapait sa buhay natin. Ano ba problema mo? Ngayon, kapitbahay mo, bigay mo kay Lord. Amen. Kung problema mo ang kapitbahay mo, mga kapatid, ibigay mo kay Lord. Amen. Pero kung ikaw naman din, ang problema ng kapitbahay mo, at ikaw naman ang may mali, ay hindi naman konsentidor si Lord. Amen. Amen? Hindi konsentidor si Lord. Amen. Porkit mananampalataya ka, tapos ikaw naman ang mali, kukonsintihin ka ni Lord, hindi. Amen. Ikaw ang aayusin ni Lord, hindi yung kapitbahay mo. Amen. Si Tuit, na yung mga binibigay yung problema sa Diyos, ay talagang problema mo, hindi ka ikaw ang problema. Amen. Amen? Baka mamaya, Lord, problema yung ganito. Yung iba sa atin, problema, lagi ang bulsa. Number 1, diba? Number 1, wala tayong pera. Marami ang mga kapatiran, hindi lamang, marami na akong experience niyan. Sa panahon pa lang ng aking kapatid, nung ako'y kanang kamay pa lang yan ni Pastor Simon. Marami, mga nakatira sa bahay niya, nagpapapray, nakikita kung anong sitwasyon ng simbahan. Ang daming sinasabi, Pastor, kapag ako po ay nakapag-abroad, bibili ako ng mga instrument kasi yun ang kulang sa atin. Papagawa natin yung dami pa nga ako, mga kapatid. Asawa ng Panginoon, siyempre alam mo, ang isang pastor ay pinapakinggan ng Diyos. Amen. Amen? Hindi man kaagad-agad, but surely, nakikipag-away yan sa Panginoon. Amen? They are pray hard. Harder pa. Kasi bakit? Lalo na kung nakikita nila yung tao na yan na talaga namang masigasig sa gawain. Amen. Of course. Diba? Magpipray talaga yan, Lord. Pagpalain mo si Cedric, Panginoon, dahil nakikita ko, Panginoon, talagang gusto niya talaga maging pastor. Amen. Kaya, gawin mo ng pastor, Panginoon, si Cedric. Diba? Ipag-pray niya yan. Ngayon, nakapag-abroad sila, mga kapatid. O, hindi, bahala na lang si Lord sa kanila. Dahil kahit isa walang magtupad sa kanang mga pangako. Tingnan niyo. Di ba? Ang galing natin mangako. Ang galing natin mangako. Minsan, kapag bless tayo ng Panginoon Lord, bigyan mo ng trabaho. Nakikita ko kasi si Pastora, gusto man niyang humayo, pero wala man siyang financial na ganito, Lord. Kaya gusto kong tulungan si Pastora. Kaya ginawa pang dahilan si Pastora. Siyempre, nababasa ni Lord yan. Minsan, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, pinapahintulutan ng Diyos ang mga bagay na yan para makita niya kung gaano ka katapat. Amen? Hallelujah. Maging yung mga sakit natin, pinapahintulutan niya ng Panginoon na damdamin mo o maranasan mo. Why? Para malaman ng Diyos kung hanggang saan ka. Amen? Hallelujah. Pinapahintulutan niya ng Panginoon para kapag lumapit ka sa Kanya, makikita mo na ang Diyos mo ay buhay at pagagalingin ka niya. Amen? Kung walang naman ang bulsa mo, minsan pinaparanas ng Panginoon Diyos yan. Bakit? Para matuto kang manalangin. Kasi kapag wala, kapag marami ka ng pera, hindi mo na inuna ang Diyos. Lalo na ngayon magpapasko, ay naisip mo palagi, Divisoria, Baclaran, SM, Mega Mall, Robinson, kung saan-saan na. Bakit? May pera ka eh. Amen. Pero hindi mo naisip na puntahan muna ang bahay ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Sasangkalan mo pa yung pastora. Pastor, pag binigyan ka na ng trabaho, Pastor, hindi pa ako makapagsimba, Pastora, kasi linggo po eh. Ganito, ganyan. Tingnan mo. Nanghinayang ka ng linggo dahil patanggalin ka? Bakit? Nung wala ka pang trabaho, nabuhay ka naman ah. Amen. Oh, di ba? Amen. Ano sabi sa kanta? Sarap mo ng tambay eh. Di ba? Mahirap kaya ng buhay ng tambay. Gigising ka ng umaga, tapos kakain ka na naman. Tapos pagkatapos mong kumain, lalabas ka. Pakikialaman mo yung mga buhay ng may buhay dyan. O, di ba? Ang sarap magtambay. Amen. Pero buhay ka. Amen. Ngayon nung may trabaho ka, dahil ibigay mo sa Panginoon, binigyan ka. Wish granted. Ayaw mo na magsimba. Tingnan mo. Amen. Ang 6 na araw sa iyo, pati yung pang-7, ginawa mo. Tandaan mo mga kapatid, kahit ang Diyos
ama na may likha, nagpahinga pagdating ng 7 araw. Amen. Di ba? Amen. 6 days, ginawa niya ang buong mundo. Kasama ka. Pagdating sa 7 araw, ano sabi ng Genesis? Nagpahinga. Oh, makapangyarihan yon. Ikaw, may kapangyarihan ka? Dito, mayroon. Kung ba't ayaw mo magpahinga? Bigyan ka ng Lunes hanggang Biyernes, mamili ka dyan. Yan ang day off mo. Kapatid, taktika ng kaaway yan. Amen. Amen? Amen. Sabi ko nga doon sa kabila, kasi last Sunday, ito rin yung message ko doon. Kayo may mga trabaho ng linggo, subukan yung suwayin ang mga amo nyo. Amen. Pambira naman. Si Lord na may-ari ng buhay mo, sinusuway mo. Tapos yung amo mo, hindi mo kaya suwayin. Amen. Kapag sinabi niya may pasok sa linggo, hindi. Magtatrabaho ako. Ay, magsisimba ako. Amen. Sabihin mo, tanggalin kita. Di tanggalin mo. Amen. Subukan niyo mga kapatid. Amen. Kasi yung Diyos sinubukan niyo na eh. Ilang beses na ba kayo nagsimba ng linggo? Pinatay ba niya kayo? Amen. Tapos yung nagbibigay sa inyo ng 500 sa isang araw? Wow. Sunod kayo ng sunod? Ay, naku mga kapatid. Amen? Amen. Subukan. Sabi nga ng Panginoon, subukan niyo ako. Ba't ayaw niyo subukan si Lord? Lord, di ako papasok ng linggo ha. Sabi mo, subukan kita. Oo, totoo. Ako. Ay, ang daming offer, linggo. Yung Koreano, hindi, ayaw ko. 30K. Ha? 30K? Oo, 30,000 in-offer sa akin. Driver ako ng Koreano. Hindi na. Yun, kapitbahay namin si Saldico, doon sa Pasig, surat. Yun ko. Hindi. Ayaw ko. Sabi niya, no, because Sunday is our family day. That's why you must hear. So, choose Monday to Saturday because the car is coding. Sabi ko, sir, Philippine also, Sunday is a family day. Ano? Ay, wala. Away kami. Tapos sabi nung sekretary, sir, bihira lang mag-offer si sir ng 30K. Ikaw lang in-offeran niya na driver. Kunin mo na. Lang ko sa Batista. Yung sekretary. Sabi ko, ma'am, bakit tuwing Sabado wala ka, ma'am? Nagsisimba. Tingnan mo. Pag Sabado nga, wala ka eh. Nagsisimba kayo. Huwag ka muna magsimba ng Sabado. Di rin ako magsimba linggo. Ayaw niya. Huwag mo man. Palibasa magkaiba tayo ng pananampalataya. Gusto mo ako, ikaw hindi. Tahimik siya. Amen. O, di ba? Ganun lang. Sabi ko, kung may Diyos ka, may Diyos din ako. Amen. Amen? At ang Diyos ko, yun ang nagbibigay sa akin ng lahat-lahat. Amen? Hindi mo takot mga kapatid. Ilang buwan nila akong tinatawagan. Ayaw ko. How many months? Tawag silang tawag sa akin. Bakit ka rin naman nila tatawagan kung hindi ka magaling at marunong? Diba? Ibig sabihin, may tiwala sila sa'yo. Amen. Amen? Ganun lang mga kapatid. Pero kung magsabi ka, boss, hindi ako papasok ng linggo, mabuti naman. Sana tuloy-tuloy na, huwag ka na pumasok. Hindi ka magaling, hindi ka mabuting empleyado pagka ganun. Amen. Amen? Hallelujah. Pag pinag-aagawan ka, ibig sabihin mabuti ka. Dahil, yun naman ang tatak natin eh. Di ba? Kapag ang tatak ng Diyos, isa lang, matuwid. Amen? Amen. Amen? Hallelujah. Because we are saved. No? Hindi dahil sa gawa natin. Iligtas tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Ngayon yung magagawa natin, yun na lang ang sumusunod na lang. Bunga na lang yun. Bunga na lang yun mga kapatid. That's why ibigay mo kung anong problema mo sa Panginoon. Amen? Problema ka, problema mo sa asawa mo? Tested mga kapatid. Ako, problema ako ng asawa ko dati. Wala siyang ibang ginawa kundi ibigay ako sa Panginoon. Pray lang. Amen. Prayer lang. Amen? Amen. Although hindi naman siguro lingid sa inyo ang aking buhay. Talagang bata pa lang ako, maliit pa lang. Ay, talagang si kapatid ko, pastor, so alam na. Lumaki talaga ako sa bilang isang mananampalataya. Pero ganun pa man mga kapatid, mabuti na lang hindi ako nagaya kay Judas, no? Si Judas kasama ni Jesus. Pero nung nagkasala siya, kinitil niya ang kanyang buhay. Huwag naman. Mga kapatid, kung magkasala kayo sa Panginoon, huwag mong kitilin ang buhay mo. Amen. Lumapit ka lang sa Diyos at humingi ka ng tawad. Amen? Hallelujah. Ang misis ko hindi na napagod sa akin. Pray lang ng pray. Amen? Pray lang ng pray. Totoo yan. Living testimony ako dyan. Amen? Dahil ako ang bahista, nagbibis ako minsan ng lasing. Over. Oh.
Alam ng kapatid ko yun, dahil pastor yun, alam niya. Kaya nga pag lumalapit sa akin, lumalayo ako kasi nangangamoy, di ba? Pero hindi sumuko ang asawa ko mga kapatid. Pray lang niya ako. Hanggang sa binigyan ako ng karamdaman ng Panginoon. Doon na. Diba? O, mabuti nga, binigyan ako ni Lord ng chance. Kasi nung mild-stroke ako, wala na. So, nagkaroon kami ng covenant ni Lord. Alam niyo mga kapatid, dinala ko sa ospital, 3 araw, 4 araw yata ako nung hindi umuwi ng bahay. Sukal. Tragis ka. Kaya umuwi ako ng bahay, siyempre pagod na, 3 araw naman eh, pagod na eh. Estudyante pa si Red yun. Sa pagkabaka na eh, sa tagin. Pag inom ko ng kape, naramdaman ko parang kumapal yung dito, tapos mabigat. Nag-away pa kami nun, siyempre sinong asawa matutuwa, 3 araw ko ba namang di umuwi. Grabing away namin yun. Bumaba na yung tama ko, kaya nagkape ako. Doon na pala, doon nag-trigger na. Taas ng dugo ko. Alas 12 ng tanghali, tinakbo ko sa ospital hanggang alas 12 ng gabi, hindi nagbago. Alam mo? 12 hours, hindi nagbago yung ano ng doktor. Kaya sabi ng doktor, grabe. Ano bang ano mo, sir? Bakit hindi bumababa tong ano mo? Eh, lahat ng kasama ko doon, mga kapatid na pumasok, nakita ni Mrs. Patay lahat, lumalabas. Kaya sabi niya sa akin, lumabas na tayo. Alas 10 ng gabi. Yung lahat ng kasama natin, inalato. Daanan namin doon dumadaan. Kasi nasa hallway lang kami, walang ano eh. Walang kama. Sabi ko, Lord, talagang... So may covenant kami ni Lord. Sabi ko kay Dr. Doc, uwi na ako. Hindi pwede, away ako. Hindi nga pwede, ayaw nga ako. Sabi niya, kung uwi ka, perma ka. Perma ka na. Perma ko. Uwi kami. Oh, hanggang ngayon mga kapatid, nakatayo man ako sa harapan niya. Amen? Amen. Basta, mangako ka sa Diyos, tuparin mo. Amen? Kaya pag naaway kami ng misis ko ngayon, magbabalik na ako, inom ako. Inom ba? Bumatay ko dyan. Amen? Kasi alam niya kapatid na mayroon kaming covenant nito. Amen. At huwag mong subukan ng Panginoon. Amen. Kapag nangako ka, gawin mo. Amen? Hallelujah, glory to God. Kaya yung problema mo mga kapatid, wala yan. Sisiw yan sa ating Panginoong Diyos. Amen. Ang problema mo kung asawa mo, ilapit mo yan sa Panginoon. Amen? Amen. Iluhod mo, hindi lang isang beses. Araw-araw mong iluhod sa Panginoon. Amen? Hallelujah, glory to God. Bakit? Ganyan ang Diyos. Titingnan niya kung gaano ka katibay. Amen? Kung anak mo ang problema mo, iluhod mo sa Panginoon yan. Kung magulang mo, gusto mong madala sa panan, of course. Sino bang may gusto na ikaw nasa langit ang magulang? Anak mo ay nasa impyerno. Di ba wala? Amen. Ngayon nga mabalitaan mo lang yung anak mo na nasa barangay asawa mo, taranta ka na nga barangay pa lang yun. Amen. Na, ano pa kaya kung, di ba? Yung eternal life na ang pinag-uusapan. Mga kapatid, eternal life. Walang manggana yung mga kapatid. Kapag nasa impyerno ka na. Hindi ka na pwedeng kukunin doon ng Diyos. Wala nang arburan doon. Hindi kagaya dito, malakas ka sa leader, malakas ka sa barangay. Kapitan, uli lang ako. Amen? Hallelujah. Pero sa everlasting, wala na. Pag nasa impyerno ka. Pag nasa langit ka. Amen. Kaya ngayon pa lamang, habang buhay tayo, ito pa lang ang ating pag-asa. Pagkakataon na pwede natin ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay. Wala na, hindi na, huwag na kayo maniwala dyan na kapag namatay yung mahal sa buhay, magpapamisa ako para sa ganun, bababa yung apoy. Ha? Hindi, ang impyerno mga kapatid, hindi po shilin, hindi gasol, hindi price, hindi LPG, hindi super kalan na kapag hininaan mo, bababa ang apoy. Hindi. Impyerno. Asupre. Amen. Lumulutang ka, nasa ibabaw sa lakas ng apoy. Amen. Amen? Ito na ang pagkakataon. Amen? Hallelujah. Glory to God. Panalangin mo. Wala ka namang magawa Awayin mo palagi, wala kang magagawa. Amen. Ipanalangin mo sa Panginoon Diyos. Iluhod mo. Iyakan mo. Mag-fasting ka. Amen. Para makita ng asawa mo, uy, ano bang ginagawa mo? Gusto mo nang mamatay? Hindi. Para magbago ka. Makikinsya. O di magbago yan. Amen. Diba? Ganun lang. Mga simpleng gawa natin, pero napakahalaga sa ating Panginoon Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. Lahat po tayo mga kapatid ay tumayo. Glory to God. Minsan pa, ang sabi sa pinag-aralan natin sa umagang ito ay 3 lamang.
Tatlo lamang ang inihingi ng Diyos sa atin sa umagang ito. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Amen. Pagkatapos mong ibigay, mga kapatid, pasalamatan mo, magpuri ka sa Diyos. Amen? Give your worship, praises, thanks to the Lord. Hallelujah, glory. Bakit? Yan lang ang gusto ng ating Panginoon sa iyo. Ang papuri mo at ang pasasalamat mo. Ang pangatlo, mga kapatid, ibigay mo lahat ng suliranin mo sa ating Panginoon. Amen? Walang makakasolve yan. Amen? Walang makakasolve yan. Maniwala ka sa akin, mga kapatid. Hindi kayang isolve ng kapitbahay mo, ng magulang mo, o ng sino pa man ang suliranin mo, kundi ang Diyos lamang. Amen? Hallelujah. Glory to God, glory to Jesus. Just offer your life unto God this morning. Hallelujah. Glory, hallelujah, Jesus. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you. Lord, have your way. So, I live for you alone. Every breath that I take, every moment, Lord, have your way in me. Ano ba ang desire mo ngayon? Ikaw ang tatanungin ng Diyos. Anong gusto mo regalo na matanggap mo yung gusto? Na wala pong sinabi sa Bible ng exact date ng Christmas o kailan siya pinanganak. Ang pinakamahalaga, may sinilang na tagapagligtas. Kung nag-birthday man tayo, mas deserve din the Lord na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Sapagkat mayroong Diyos na mula sa langit bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagsakripisyo para tayo ay makatanggap ng tunay na regalo. Walang iba kundi ang kaligtasan. Hallelujah. Kung sino man sa inyo ang nais makatanggap ng special na regalo mula kay Lord, itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, hallelujah. O Panginoon, ang aming mga kamay ay nakataas. Ano man, Panginoon, ang sinisigaw ng aming mga puso. Ito, Panginoon, ang nais magtitin ng aming mga labi. O Panginoon, patuloy mong pasalamay ang iyong mga anak sa barangay doon ng Santiago LRT subdivision. I declare your power upon them. I declare your provision upon them. I declare your protection upon them. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, God, if they're struggling financially, set them free, Lord. In Jesus' name, hallelujah. Palayain mo sila, Lord, sa financial burden, sa financial scarcity. In the name of Jesus, hindi mo sila pagkumulangin. Ikaw ang Diyos na mag-provide ng kanilang daily needs. And I declare, hallelujah, they will become a millionaires of the few. Ang iba sa kanila ay maging milyonaryo namin sa ilarap. In the mighty name of Jesus, receive your portion. Receive it now in Jesus' name. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami. Sa kanilang pagsusumikap, sa kanilang pagtsatsaga, sa kanilang pagiging matapat. Lord, aani sila ng doble siksik na pagpapala. Sabagat ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy na kikilos sa kanilang pagkakasabi. Lord, the three wise men give a special gift na may significance sa buhay ni Jesus. Amen. Glory. And here we are. Masasabi namin, Lord, na meron ka na, kami wala. Ano nga ba ang gusto ng aming Diyos?
kundi walang iba kundi ang pusong dalisay Yes, glory. na maging tapat na naglilingkod sa iyo. Panginoon, gawin mong dalisay ang aming mga puso. Gawin mo kaming araw-araw na totoo sa iyong harapan na kami, Panginoon, ay tatayo bilang ikaw ang aming Diyos na buhay. Hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang puso ang tubiti mo na ika'y parangalan. Ang dugo'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Di ba hawakan mo yung katabi mo? Manalangin tayo sa isa't isa. Magdeklara ka ng panalangin, ng pagpapalang pinansyal, spiritual, material, physical, emotional para sa kanya. Come on, banggitin mo ang kanyang pangalan. Ganon din ang kanyang pangangailangan. O Panginoon, hallelujah. Aming itinatalaga sa iyo ang aming mga kapatid sa mananampalataya. Simula sa harapan, pangalawang row, hanggang sa pinakadulog bahagi nito. Ang lahat na narinig ng tinig na tuloy ay magdalangin ko. Dalangin ko hindi ng pagpapala, kundi kagalingan pagpapala sa kanilang mga sakit at karamdaman. Na sila ay patuloy na bigyan mo ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan, protektadong buhay araw-araw. Ang ikaw at Diyos sa kanila. I command and I declare your power in the mighty name of Jesus. At patuloy na ingatan ko sila, lukuban ng iyong pangyarihan. Lord, salamat po ng marami. Napakabuti mo. Hallelujah. To God be all the glory. Sa iyo, Panginoon, ang lahat na paguli pagsabat pagkatila. Silyuhan mo ang aming mga dalangin ng iyong banal na dugo na tayo ay malayong siligaw ng malakas na Amen. Sunod na po tayo sa ating gawain. Maraming salamat po, Tito Ray, sa pinakaming magandang mensahe po para sa aming lahat. Sunod na po tayo sa pagbibigay. Sunod po natin ang ating Panginoon. Amen. Alright, announcement. This Sunday, 21 of December, our General Christmas Party. So, palakpakan natin si Lord. Nakapagyan. Okay, meron po tayong Ignite Got Talent. So, yung YA, pwede pong mag-entry doon at meron pong yung premium cash. Last year, ang champion natin ay Jeffrey. Tama po. Champion. So, gusto mong magawin ang trono ng mga nanay sa FBR. Okay. So, ang mga live group, kung gusto niyo sumali, mag-practice kayo nalagaan. So, wala pong minimum 5 pataas. Kung gusto niyo mag-drama, gusto niyo mag-comedy, gusto niyo kumanta, okay. So, ang Ignite Got Talent po ay may criteria, costume, alright, and then, yung audience impact, yun ang mga dapat paghandaan nyo. So, meron pa kayong 1 week para mag-practice. Amen po ba? So, ang ating pong regalo, unisex po, ha? Kung gusto niyo naman na, sabi ko nga kanina, magpapalit na kayo ng mga towel nyo. Kasi isang taon na yung towel. Unisex po, ibig sabihin, pwede magamit ng lalaki at babae. Alright? So,
Pwede po yun. Kung gusto niyo bumili ng malaking supply, babae, lalaki gumagamit nun ng malaking supply. Ano ba yung una nawawala sa bahay? Supply. Kaya bumili ng malaking supply. Worth 200 lang po yun. Okay, kahit kumot. And then, kung sino may dalang regalo, hindi po magbubunutan doon. Yung regalo mo, dalhin mo sa harap, tapos bunot na naman ng number para ma-identify kung sino ang meron. Kasi mahirap mawala ng regalo kasi kaya viral, no? Wala yung nanay dahil wala siyang regalo. Okay, amen po ba? Are we blessed today? Amen. Of course, ang ating Christmas party sa Team Kids ay sa 20. Sabado. Sa 20 na po yun. So yung mga anak nyo po, Dito lang, dito. dito lang po tayo. Dito lang kasi hindi tayo nakakuha ng slot. Alas 10 yun. 10 ang umaga yun. Hanggang 12. And then po ang ating pong Christmas party ng life group ay sa 28 po ng hapon. Saan ba pwede natin? Dito pa rin tayo mga life group mga nanay. So ready na ba kayo sa ating mga palaro? Alright, so yung inyong pong grupo na napagkasunduan natin, may kanya-kanya kayong presentation. Parang nakalimutan ko yata ilagay yung groupings yun, no? Sa busy talaga ni Pastor, nakalimutan na. But anyway, magagawa niyo pa yan ng 2 weeks. Okay, so ang ating pong pagkain, bring your own food and share with others. Ibig sabihin, magdala ng pagkain. Kung gusto mo magbiko, dala ka ng biko, magdala ka ng, ano ba maliban sa biko? Lechon. Lechon. Yan. So, ano? Mga humba. Humba, ano pa ba? Maha. Salad. So, yung ma-share mo rin sa iba. Give and take tayo. So, the more, the merrier, the better. Amen? So, kung marami, mas masaya, maraming kakainin. So, sa Sunday po, wala tayong church dito. Doon po tayo sa FPR, alas 9 po ng umaga, ang ating simula. Kasi po ang party natin ay 9, 10, 11, 12 kakain, and then 1, yun yung Ignite Got Talent. No? Alright, so sa ating pong mga pagtitipon na yan, maging masaya at magalak po tayo. To God be the glory. Amen? So hindi na po required na kayo po ay magbili pa ng magagandang damit. It's up to you. Kung mag-budget naman, go ahead. Pero kung dahil lang dun sa damit hindi kayo pupunta, ay hindi po makatwiran yon. Pwede po kayo magsuot ng inyong mga desire na damit. Pantalon kayo. Huwag lang po kayong mag-short, mag-uso ngayon yung PP na short. Ayan. Alam nyo na yun. At huwag lang po kayo mag-sando. Yung presentable po na suot dahil po party po yun natin para kay Lord. Amen. So, salamat po, Ignite Family. Amen. Salamat po sa inyo lahat. Napakabuti ni Lord. Amen. Tayo lahat. At sa ating magtatapos, ideklara natin, I am happy. Happy. I am blessed. I am blessed. I am healthy. I am healthy. I am wealthy. wealthy. Sabi ko. Palakpakan natin ang Amen. Tinatawagan ko po si Studio para po sa prayer ng ating offering. Yes, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe na ipinagulong mo sa amin sa araw. Lord, salamat, Panginoon. Bahala mo, sa araw na ito, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon, mula sa pinakaganda hanggang sa pinakabata, Panginoon, Lord, hallelujah. I-bless mo rin, Panginoon, ang binigay nila, Panginoon, na ina po, Panginoon, Lord. Ibalik mo daw ng sisig, pinipili at umaapaw, Panginoon, Lord. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Taas natin ang ating kamay, Panginoon, sa oras na ito, kami ay dumadalangin at patuloy na lumalapit na kami ay patuloy mong babaan ng iyong kaligtasan, grasya, Amen. kabang Lord at to biyaya. God. Hallelujah. Sinasawatan namin ang spirito ng kahirapan, kawalan, kagipitan, ng spirito ng pagkabaon sa utang. In the mighty name of Jesus, God, Lord, Jesus' spirito ng disgrace at kamatayan, Amen. binubunot namin Jesus' in name. Jesus' name, Jesus. pangalan ni Jesus. Lord, i-cover mo po kami lahat ng iyong precious blood. Yes, God. Dalangin ko, Lord, na ang kasaganaan ay sumasa amin. At patuloy ng
kaligayahan ay makanta namin habang kami naglilingkod sa iyo. At narito ang aming mga kamay, handa ng tanggapin ang basbas na nagmumula sa iyo lamang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng basbas ng Banal na Espiritu Santo. Ignite Family, humayo tayo. Dalhin natin ang paglingap at ang pag-ibig ng Diyos na sumasagana sa atin. Ngayon at kailanpaman, sigyuhan niya tayo lahat ng kanyang biyaya at banal na dugo. Lahat ng tagalangit ay magsabi na malakas na Amen!